Okay, ito yung number 3 na ipiniem sa akin na ang sabi ay pang PMA reviewer daw ito. Okay, so pwede rin ito sa pang-let na math major, yung mga ganitong type ng problem. So the product of three consecutive positive integers is equal to 56 more than the cube of the first integer. What is the largest of these integers? Okay, so gawan lang natin ito ng equation. So maglet muna tayo ng mga expression para sa problem natin. Sabi the product of three consecutive positive integers. So meron tayong three consecutive positive integers. So magkakasunod. Magkakasunod na tatlong number. Product daw nila. So di-let natin yung magkakasunod na yung consecutive positive integers. Yung una ay x. Ito yung first integer. Sumunod, syempre yung second, dahil consecutive nga, edi magiging x plus 1. Tapos yung third naman ay magiging x plus 2. Okay? Kasi nga, magkakasunod sila. First, second, and third. So, tapos sabi ang product daw nila. Product, edi i-multiply lang natin. Yung first, i-multiply natin sa second. So, we have x plus 1. Tapos yung third, x plus 2. Okay? So, gawa ng equation, the product of three consecutive positive integers is equal to, edi lagyan natin ang equal sign. 56 more than. Pag sinabing 56 more than, mag-add tayo ng 56. Nasa kanan dapat yung 56 more than, may kasunod pa ito, the cube of the first. So nandito sa kanan yung plus 56, tapos cube of the first, edi i-cube natin yung first. Ano ba yung first? Edi x. So we have x cubed plus 56. So yan na yung ating equation. Ang hinahanap natin, what is the largest of these integers? Etong third ang hinahanap natin, x plus 2. So just solve for x. Pag nasolve na natin itong x, syempre, masasolve na natin yung second tsaka yung third. Okay? So ito na ang ating working equation. X times x plus 1 times x plus 2 is equal to x cubed plus 56. So kailangan lang natin gawin, expand natin ito. Unahin ko na muna ito. Mag-FOIL method tayo. Okay? First, outer, inner, tapos last. Okay? Itong x copyhin lang natin. So pag nag-FOIL method tayo, x times x, we have x squared. X times positive 2, we have positive 2x. And then yung 1 naman, 1 times x, we have plus 1x or simply x. 1 times 2, we have positive 2. Just copy the right side, x cubed plus 56. Tapos ito, masimplify ito. 2x plus x. Yung 2x plus x, may 1 dito. So 2x plus 1x, so that is equal to 3x. So 3x na lang ang ilagay natin dito. So itabi lang natin ito, plus 2. Okay. Tapos i-distribute yung x. So distribute natin sa tatlo. Yung x times x squared, we have x cubed. Plus x times 3x, we have 3x squared. And then x times positive 2, we have positive 2x is equal to x cubed plus 56. So simplify, kung mapapansin natin, may x cubed sa left side, may x cubed sa right side. So maka-cancel out na yon kapag nag-subtract tayo ng x cubed to both sides. Maka-cancel na yon. Okay? So ang matitira na lang natin, magkakaroon tayo ng quadratic. So meron tayong 3x squared plus 2x. So dahil quadratic, kailangan gawin natin 0 yung right side. Lipat natin to sa kabila, magkakaroon tayo ng 3x squared plus 2x. Positive 56 magiging negative 56 pag nilipat sa kabilang side equals 0. So ngayon, quadratic equation, dahil ang mga choices puro mga whole number, pwedeng isolve ito by factoring. Okay? Equal 0. Factor natin itong 3x squared. Siyempre, ang factor ng 3x squared ay 3x lang tsaka x. Ngayon, i-factor natin itong negative 56. Kailangan i-factor natin itong negative 56 such that yung magiging sum dapat ay positive 2x. Okay? So, isa-isahin natin itong negative 56 dito. Negative 56, no? So, ibig sabihin, isang negative tsaka isang positive. So base sa mga choices 3, 4, 5, 6, ilalagay natin itong 3, 4, 5, 6 dito dapat sa dito sa x lang. Para pag inequate natin each term, so ito na yung lalabas. So pwedeng isa-isahin natin. Saan ba divisible itong 56? Sa 3, 4, 5, 6. Hindi pwede yung 5, no? Hindi divisible sa 5. Sa 4, pwede sa 4. Sa 3, hindi rin, no? So pwede na lang pala maging sagot dito. 4 or 6. O try muna natin yung 4.
Kapag 4, ano ang kapartner ng 4 pag minultiply sa 56? Ilan yun? Kung sa 60 divided by 4, 15, no? So 14. So 14. O try natin. 14 times 4, that is 56. 4 times 4, 16. Okay, so 56 yan. So i-try natin kapag yung outer, or ito yung outer, tsaka itong inner, kung magiging eksakto siya sa positive 2. So parang eksakto, no? 3 times negative 4, we have negative 12x. Tapos ito 14x. Okay, kapag kinumbine natin, equal na siya sa positive 2x, which is the middle term. Okay, so sumakto na agad itong negative 4. So ibig sabihin, ito na yung factors natin. Ang susunod natin gagawin, equate each factor to 0. So we have 3x plus 14 equals 0. And then the other one, x minus 4 is equal to 0. So syempre, ito yung magiging sagot natin. Add 4 to both sides. X is equal to 4. So ito na yung sagot natin. Letter B. Kapag itong kabila kasi fraction. So magiging 3x is equal to, lipat sa kabila yung 14, negative 14, divide both sides by 3. Therefore, ang magiging value ng x ay negative 14 over 3, na ito ay i-disregard natin ito, reject ito, kasi ang hinahanap natin, integer. So what is the largest integer? So mali pala itong sagot natin na B na 4. Ang 4, ito yung first integer, 4. Ang hinahanap natin, what is the largest of these integers? Kung yung first integer ay 4, yung second ay 5, at yung third naman ay magiging 6. Ang hinahanap, what is the largest of these integers? 6 ang tamang sagot, letter D. Okay? So, i-checking natin. Kung ang numbers natin ay 4, 5, 6, 4 times 5 times 6, equal dapat siya sa cube of the first, edi 4 cube, and then plus the 56. Ayan. So, ang 4 cube, 4 times 4 times 4, that is equal to 64. So, 64 plus 56, that is equal to, sakto, 0, no? 10, and then 1 plus 6, 7, plus 5, we have 120. Ito pag minultiply, eksakto ito. 4 times 5 is 20, times 6 equals 120. Okay, so tama yung sagot natin. 4, 5, 6 at 6 yung largest integer. So that's it. Thank you for watching. I hope may natutunan kayo sa video na ito. At kung itong first time nyo, huwag kakalimutang mag-subscribe sa aking channel, GTR Math Tutorial. At kung meron kayong math question, i-PM nyo lang ako kagaya ng ginawa ng sender natin. PM nyo lang ako sa Messenger, RJ Enseñado, or comment kayo sa video na ito. So bye-bye and God bless.